Ang sabi sa kasabihan, ang mundo ay puno ng malawak na hiwaga at kababalagan. May mga bagay o lugar na hindi pa natutuklasan. Kaya ang tanong, maniniwala ka pa ba sa ganitong pangyayari? Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ang pangalan ko po ay Dylan. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ng tiyuhin kong itago na lang natin sa pangalang Tonyo. Taong 1998 sa probinsya ng Cebu. Noong mga panahong ito ay isa siyang karawas boy sa bayan. Maliit lamang ang sweldo pero pinagtsatsagaan na lamang niya para may pantustos sa sarili. Mag-isa na lamang siya sa buhay dahil nagkaroon siya ng sama ng loob. Kanila lolo't lola. Kaya siya bumukod noon. Sanay naman siya na walang makakausap sa loob ng bahay. Kaya ayos lamang sa kanyang ganitong senaryo. Mabuti na lamang ay nakarenta siya ng murang bahay. Kaya meron siyang natutuluyan. Hanggang sa isang araw, noong day off niya, at habang nagkakape siya sa tapat ng tahanan, ay meron siyang nasilayan na isang babae. Naglalakad ito at sapo-sapo pa ang tiyan. Naawa si Tonyo kaya nilapitan niya ito at siya ay nagtanong. Miss, anong nangyayari sa'yo? Parang hirap na hirap kang maglakad eh. May nararamdaman ka ba? May maitutulong ba ako? Kung mayroon kang pagkain, sir, gutom na kasi ako. Tugon ng dalaga habang nakasapo pa sa sikmura nito. Meron naman miss. Tara, tumuloy ka sa bahay. Sambit ni Tio. Sobra siyang naaawa rito. Maraming salamat po. Bumili pa siya ng lechon manok sa may kanto para lamang pakainin ang dalaga. Habang kumakain ito ay natanong niya kung ano ang pangalan nito. Ophelia. Ophelia po ang pangalan ko. Kayo po ba? Tanong nito sa kanya habang ito ay ngumunguya ng pagkain. Ako naman si Tonyo. Teka, saan ka ba nakatira? Sa Karatig Probinsya po, Tonyo. Pahayag nito. Teka, bakit ka naman napadpad dito? Matagal na hindi nakapagsalita ang dalaga. Hanggang sa bandang huli ay tumugon na rin ito, Sir Casper. Lumayas kasi ako sa amin. Dahil dito ay napatango na lamang si Tonyo. Ayaw na niyang alamin pa kung ano ang dahilan. Kaya naman hinayaan na lamang niya itong kumain. Pagkatapos na itong kumain ay nagtanong siya rito. Ophelia, willing ka ba na dito na tumira? Hindi ba't wala kang matutuluyan? Mabilis naman na napatango ang babae. Oo naman, Tonyo. Maraming salamat at hayaan mo. Kapag nagkaroon ako ng trabaho ay aalis na rin ako dito. Naku, huwag mo nang isipin yan. Wala namang kapalit yung ginagawa kong pagtulong. Kung gusto mo naman natili dito ay ayos lang. Nakangiting pahayag ng binata. Dahil dito, kapag pumapasok si Tito Tonyo sa trabaho, kay Ophelia niya na lamang ipinagkakatiwala ang mga trabahong bahay. Pero kada umuwi siya, may nalalanghap siya na kakaiba. Parang amoy langis ang paligid ng bahay. Hindi niya naman napapansin na gumagamit nito si Ophelia. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang napapansin na iyon. Mabuti na lamang ay mabait ang dalaga. Ipinagluluto rin siya nito ng pagkain. Ang isa pa nga sa hinahangaan niya rito ay masarap itong magluto. Ngunit ang ipinagtataka niya ay hindi ito gumagamit ng bawang. Gayunpaman, kahit kulang ang sangkap ay napakasarap naman talaga ang luto nito. Parang wala ngang kulang. Nahihiwagaan talaga roon si Tonyo. Noong nagkaroon sila ng pagkakataon na magkwentuhan ay natanong niya ang tungkol roon. Bakit nga pala hindi ka naglalagay ng bawang? Tsaka masarap yung luto mo kahit wala iyon. Napangiti ng matamis ang dalaga habang nagsasabi ng,
Allergy kasi ako sa bawang dahil hindi ko gusto ang amoy. Para makabawi ay talagang pinapasarap ko lang ang luto. Nako, maraming salamat talaga ha. Napakalaking tulong mo sa akin. Sa totoo lang, napipilitan lang akong bumili sa karinderya dahil hindi ako marunong magluto. Mabuti na lang ay dumating ka kaya nakakatikim na rin ako ng talagang lutong bahay. Ay, naalala ko tuloy sa iyo ang lola ko. Ganyan rin siya kasarap na magluto. Nasaan na ba ngayon ang lola mo? Biglang nawala ang sigla sa mukha ng binata at napalitan ng lungkot. Pinatay siya. May nanloob sa kanyang bahay. Hati nga ang opinyon ng mga kapitbahay niya eh. May nakakapagsabi na mamamatay tao at magnanakaw ang gumawa nito sa kanya. At may ilan namang nagsasabi na aswang ang tumapo sa kanyang buhay. Ngunit, mapakriminal man o aswang man yan, kapag nalaman ko kung sino iyan, papatayin ko siya. Galit na pahayag nito sa kanya. Kitang-kita niya naman na bahagyang lumaki ang mga mata ni Ophelia. Masama ang magiganti, Tonyo. Ang mga patay lang ang pwede. Baka kung sakaling mapatay mo iyon, ikaw naman ang babalikan ng batas. Ang naging payo sa kanya ng dalaga. Iyon na nga eh, masama ang kumuha ng buhay ng tao. Mapaaswang man o kriminal. Pero sarili kong batas ang patutuparin ko. Buhay ang kinuha ng pumatay kay Lola, kaya buhay rin ang kabayaran. Alam kong protektado siya ng batas kahit na kriminal pa siya. Pero may paraan naman ako kung paano may tatago ang pananagutan ko sa batas. Kung sakaling magawa ko man iyon. Dahil dito ay hindi na lamang napaimik si Ophelia. Marahil ay naramdaman nito na masyadong masailan ang usapan na iyon para kay Tonyo. Nagkaroon naman ng palaisipan ng binata sa nabanggit ng dalaga. Anong ibig nitong sabihin na mga patay lang ang pwedeng magiganti? Samantala, isang gabi, habang natutulog ang binata ay bigla siyang naalimpungatan. May naririnig kasi siya na lumalagotok, ngunit hindi naman iyon matukoy kung saan iyon. Hanggang sa bumangon siya at lumabas sa kanyang kwarto. Dito niya napagtanto na yung ingay na iyon ay nanggagaling sa silid ni Ophelia Sir Caspar. Naisip niya na baka hindi pa ito dinadalaw ng antok at baka may ginagawa lang roon. Pinapalagpas niya na lamang ang naririnig. Pero sa katagalang gabi-gabi ang senaryo na iyon kung saan ay palagi siyang naaalimpungatan ng dahil sa kakaibang ingay. Dito na siya tuluyang nagduda. May naisip siya na paraan kung papaano malalaman ang mga ginagawa ni Ophelia. Noong gabi na nagising uli siya ng dahil sa ingay, ang ginawa niya ay lumabas siya ng kanyang kwarto. Umistambay siya sa tapat ng silid ng dalaga. Ngunit nagkukubli siya para sa paglabas nito sa silid, ay malalaman niya na ang sekreto nito. Isang oras siyang naghintay. Nilalamok na rin siya sa sulok na iyon. Ngunit tiniis niya na lamang. Hanggang sa nagbukas ng pintuan. Nangilabot siya at nagtaka kung bakit may lumabas na itim na aso roon. May namumula itong mga mata. Mga naglalaki ang mga pangil at naglalaway ang bibig. Wala naman siyang alagang aso. Kaya naisip niya na baka si Ophelia ito na naging ganoong nilalang. Dahil unang beses pa lamang ni Tito Tonyo na makaranas ng kababalagan, hindi ito kinaya ng kanyang isipan. Bagamat hindi man siya sumigaw ng dahil sa sobrang takot, ay bigla na lamang siyang nawala ng ulirat. Hanggang sa hindi niya na namalayan pa ang mga oras. Nagising na lamang siya na nasa kama na, kaya naisip niya tuloy na ang nangyari kagabay ay isa lamang panaginip. Pero hindi niya makumbinsi ang sarili na ganoon nga ang nangyari dahil parang totoo. Napansin niya rin yung braso niya na nangingintab. Nang amuyin niya ito, napagtanto niya na langis pala ito. Ito yung amoy na langis na nalalangap niya oras na umuwi siya galing sa trabaho. Hindi ba kapag galing ka sa labasan at kapag pumasok ka ulit sa bahay ninyo, mag-iiba na ang amoy depende sa mga
kumalat na amoy sa iyong bahay. Ganyan ang kanyang naranasan. Pero sa kabila nito, pinipilit niyang isiksik sa isipan na panaginip lamang ang nangyari. Nang maghilamos na siya sa lababo at nang siya ay makita ni Ophelia ay nakangiti siya nitong binati. Magandang umaga. Marami ka palang ininom na beer sa salas bago ka natulog. Umiinom ka ba? Dito na napaisip ng malalim si Tito Tonyo. Nakumbinsiya niya rin ang sarili na panaginip lamang ang naganap kagabi. Oo nga. Munti ko nang makalimutan na uminom pala ako kagabi. Yun siguro ang dahilan kung bakit ako nakapanaginip ng masama nang dahil sa sobra kong pagkalasing. Ano ba ang napanaginipan mo? Seryoso nitong tanong sa kanya. Sa totoo lang ay natatandaan pa ito ni Tito kung ano ang napanaginipan niya. Pero nakapagsinungaling na lang siya rito. Mayroon kasing nakapasok na white lady sa bahay. Ano ba namang bigla akong sinaksak? Dahil sa kanyang nabanggit ay natawa ang dalaga habang nagsasabi ng, Ano ka mo? White lady? Sinaksak ka? Mayroon bang ganon? Ibig sabihin yung kutsilyo ay espiritu rin. Natawa na rin siya nang mapagtanto yan. Oo nga no. Parang hindi ka panipaniwala kapag isinapelikula ang pangyayaring iyon. Pero gano'n naman talaga halos lahat ng mga panaginip Masyadong werdo. Pero may alam ako mga multo na may kakayahang humawak ng mga gamit. Sila mga multo na punong-puno ng galit at paghihigante. Ang tawag sa kanila ay poltergeist. Pero kwento-kwento lang ang tungkol sa kanila at wala pang matibay na ebidensya. Mahabang kwento ni Tito. Nang banggitin niya yon, hindi niya alam kung bakit ngumiti ng makahulugan ang babae. Samantala, namangha si Tonyo nang malaman niya na ipinagluto pala siya ni Ophelia. Ang almusal niya ay kanin, samantalang ang ulam ay adobong puset. Bumilis kasi siya kahapon ito at inilagay lamang sa refrigerator. Wala talaga siyang masasabi sa sobrang sarap ng luto ng babae. Parang ang gusto niya na itong gawing may bahay niya. Tutal ay maganda naman ito, mabait. At yun nga, may talento ito sa pagluluto. Samantala, nung nasa trabaho na si Tonyo, ay merong kwento sa kanyang kaibigan na si Ferlito. Alam mo ba pare, sa baryo namin ay laganap ang mga aswang. Kaya nga hindi na ako umuwi roon Stayin lang ako palagi rito. Nakapataas naman ang kilay si Tito. Oh, totoo pala ang mga ganon. Bakit mo naman nasabing maraming ganon sa inyong lugar? Ikaw sinisiraan mo na ang tinutubo ang lupa mo. Paberong saad niya pa rito. Kung kala mo ay nagbibiro ako pare, doon ka nagkakamali. Totoo ang mga sinasabi ko sa iyo, tsaka tama ka. Bakit ko naman sisiraan ang lugar ko kung saan ako ipinanganak? Sa baryo kasi namin ay maraming nagkakawala ang mga hayop. Mga buntis na nawawala ang laman sa tiyan at higit sa lahat, ay maraming bangkay ang nawawala rin. Ganun ba? Kung totoo nga talaga ang mga ganon, pwede mo bang i-describe sa akin kung anong itsura ng aswang? Naging seryoso naman ang mukha ni Ferlito habang nagsasabing, nagkakatawang aso sila pero mukha silang halimaw. Dahil sa nabanggit ng kaibigan, bigla niyang naalala ang inakala niyang panaginip lamang. Napatahimik ka yata tol. Kung gusto mong maniwala na totoo ang mga ganon, samahan mo ako mamaya pagkatapos natin sa trabaho. Uwi ako sa baryo namin at doon muna ako magpagabi. Paanyaya pa nito sa kanya. Nagtaka naman si Tito. Bakit gusto mo kong isama sa inyo? Teka, may ipapakita ka ba sa akin na ebidensya para maniwala na ako sa mga sinasabi mo? Natawa ng bahagya si Perlito. Oo, may ipapakita talaga ako sa iyo na ebidensya. Kaya sa oras na makita mo iyon ay huwag kang matakot ha. Lalong-lalo nang huwag kang sisigaw.
dahil baka marinig ka nila. Paalala sa kanya ni Ferlito. Iyon nga ang ginawa ni Tito. Nang matapos na ang kanilang duty, sumama siya kay Ferlito. Nalaman niya na masyado palang liblib ang lugar ng kaibigan. Siyempre gumamit sila ng transportasyon. Iyon ay walang iba kundi ang habal-habal. Pero hanggang bungad lamang ang sasakyan. Masyado na raw kasing maputik at makipot ang baryo nila Ferlito para sa motor na kanilang sinakyan. Kaya ang naging resulta, Sir Casper, napilitan silang maglakad papasok. Magtatakip silim na rin ito at ang sabi ni Ferlito ay medyo malayo-layo pa ang kanilang lalakarin. Dahil dito ay nagsisi siya kung bakit sumama pa siya sa kaibigan. Tiyak na mahihirapan siya sa pag-uwi mamaya dahil sa klase ng daanan na meron ang lugar. Ano ba naman yan, pre? Malayo pa palang bahay ninyo. Masyado nang alanganin para umuwi ako mamaya. Baka mamaya talagang totoo nga yung kinikwento mong aswang ha. Nako, nakakatakot umuwi. Reklamo niya sa kaibigan. Natawa naman sa kanya si Ferlito. Relax lang pare. Kung ayaw mong umuwi mamaya dahil sa natatakot ka, pwede namang sa amin ka na lang makitulog para bukas ay sabay na lang tayong pumasok. At saka oo, totoong may aswang rito. Kaya nakakatakot maglakad mag-isa tuwing gabi. Sige, sa inyo na lang ako matutulog. Kaso nga lang ay magiging mag-isa si Ophelia sa bahay. Tugon ni Tonyo. Napakunot noon naman ang kaibigan. Ha? Ophelia? Sino naman yon? Asawa mo ba? Sa pagkakaalam ko, ikaw lang mag-isa sa bahay na nirerentahan mo ha. At sa pagkakaalam ko rin, ay single ka. Katulad ng mga nakikinig ngayon, di joke lang. Hoy, hindi mo man lang sinabi na may asawa ka na pala. Dito na lamang naalala ni Tito na hindi nga pala niya nababanggit kay Ferlito na may babae siyang pinatuloy sa tahanan. Sinekreto niya lang kasi sa lahat ng mga kakilala ang tungkol kay Ophelia. Hindi ko siya asawa. Sa pagkakaalam ko ay lumayas lang siya kaya siya napadpad sa lugar namin. Nung una ko siyang nakita ay nakaramdam ako ng matinding awa. Kaya tinulungan ko siya at pinatuloy sa bahay. Napakasarap niya magluto pre at doon ako na in love sa kanya. Yan naman pala eh. Nasa iyo na ang lahat ng pagkakataon. Nasa bahay mo na ang napakagandang dalaga at masarap ang magluto. Ikaw na ang may sabi niyan at wala siyang matutuluyan ngayon. Bakit ayaw mo siyang ligawan? O kahit yayain mo na siya agad na maging kayo na. Total ay para na rin kayong nagli-live-in eh. Para na siyang misis sa'yo, hindi ba? Inaasikaso ka niya at ipinagluluto pa ng masarap na pagkain. Kaya ano pa ang hahanapin mo sa kanya? Nang banggitin ito ni Ferlito, dito niya napagtanto na may katotohanan ang sinasabi nito. Kaya napagpasyahan niya na kapag nakabalik na siya sa bahay, iyon ang gagawin niya. Sir Casper, sa mahaba-haba nilang paglalakad, makaraan ng kalahating oras ay nakarating na sila sa kanilang paroroonan. Malugod naman na pinatuloy si Tito ng pamilya ni Ferlito. May napansin naman siya sa kapatid na babae ni Ferlito. Parang may kahawig kasi ito at hindi niya naman matukoy kung sino. Mabuti na lamang noong naroon na sila ay nakahanda na ang mga pagkain at ang ipinagtataka pa niya ay puro mga karne ang ulam. Noon kasi sa bukid ay bibihira magkaroon ng ulam na karne kung hindi piyesta ay walang karne. Meron rin namang gulay noon. At dahil nagpapaganda ng katawan si Tito ng mga panahong iyon, napagpasyahan niya na gulay na lamang ang uulamin. Hindi niya kasi gusto yung karne. Para kasing may bumubulong sa kanya na huwag kainin iyan. Makakasama raw sa kanyang kalusugan. Samantala, nung matapos na silang maghapunan, tinawag siya ni Ferlito. Nagtungo sila sa isang silid. Parang bodega iyon. Dagtaka naman siya dahil puro mga sako na mayroong mga laman ang nakalagay roon. Lumapit si Ferlito sa isang sako at tinanggal ang tali nito.
Gusto mong malaman, tol, di ba, kung totoo ang mga aswang? May pag-aalinlangan ka pa rin kung totoo ba sila. Pues, ipapakita ko sa iyo ang laman ng sako na ito. Seryosong pahayag ni Ferlito habang titig na titig ito sa kanya. Teka pre, hindi ba aswang ang gusto mong ipakita sa akin? Bakit nasa loob ng sako? Pagtatakang tanong niya rito. Sa halip na sagutin siya ng binata, inilantad na lamang nito ang laman ng sako. Umalingasaw rin ang napakasangsang na amoy. Namilog ang mga mata ni Tonyo at nakaramdam na matinding pangingilabot, sapagkat ang laman pala ng sako na ito ay hindi aswang o kung ano paman, kundi putol-putol na katawan ng isang tao. At ang mas ikinasisindak pa niya, kilala niya ang nasa loob ng sakong iyon. Walang iba, kundi si Ophelia. Katawan pala ito ng dalaga, at ang ikinagimbal niya ng sobra, inaagnas na ito, at ibig sabihin ay matagal nang patay. Nagtataka tuloy siya kung sino yung tao na pinatira niya sa bahay. Lalong tumindi ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sa loob-loob niya ay baka multo na lamang iyon ni Ophelia. Anong ibig sabihin nito pre? Bakit mayroon kayo niyan sa loob ng bodega? Nanginginig sa takot na tanong niya rito. Tumawa naman ng malademonyo ang lalaki habang nagsasabi ng, tinatanong pa ba yan? Ede mga aswang kami. Sa totoo lang ay kami lang ang ganito dito sa baryo. Pero syempre, hindi alam ng mga residente na ganon kami. Itong babae na ito kung nagtataka ka kung bakit inaagnas na, ay dahil lamang loob niya lang ang kinuha namin. Sa paniniwala kasi namin, kapag ang berhen na kagaya niya, dapat ay lamang loob lamang ang kainin at hindi ang kanyang laman. Ang lamang loob kasi niya ay maghatid ng swerte at kalakasan sa amin, oras na kainin namin iyon. Kapag natikman naman namin ang kanyang laman, ay mamalasin kami. Kaya lamang loob lang ang kinain namin sa kanya. Yung ibang mga biktima, syempre, laman ang kinukuha namin. Gaya ng ulam natin kanina, sayang nga lang, hindi ka tumikim. Pinagpuputol-putol ko lang ang katawan ng babaeng ito para magkasya sa sako. At dahil ikaw naman ang bagong biktima, ay hindi magtatagal, ay nasasako ka na rin. Mahabang litanya ni Ferlito. Parang awa mo na pre, huwag mo kong papatayin. Huwag. Naluluha sa takot at pahayag ni Tito. Lumapit na rin pala sa kanya ang pamilya nito, kaya napapaligiran na siya. Isa-isang nagpalitan ng anyo ang mag-anak. Naging napakapangit na nilalang sila. Naging itsurang impakto. Nang lulusubin na siya ng mag-anak ay napapikit na lamang siya. Hinihintay na lamang ang katapusan niya. Pero nagulat siya nang sabay-sabay na napainta ang mga impakto at nung dumilat siya. Nagulantang siya nang masilayan na nakahandusay na ang mga ito. Pare-pareho silang may saksak sa dibdib. Nang tignan niya naman ang sulok ng kwarto, nasilayan niya si Ophelia na nakatayo roon. Duguan ito at may hawak-hawak na patalim. Dahil sa matinding takot niya nang dahil sa itsura ng multo, nahimatay si Tito at napahandusay sa sahig. Nanaginip siya tungkol kay Ophelia. Multo na nga talaga ito mula nang una niyang makilala. Ilusyon niya lang pala ang mga normal na ginagawa naman ni Ophelia sa loob ng kanyang tirahan. Katulad ng pagkain nito na gaya ng isang buhay na tao, yung tungkol sa langis at bawang. Dahil sa totoo lang, siya lang rin pala ang nagluluto ng kanyang pagkain. Sinasapian lamang siya ng multo nito para makapagluto ng masasarap na putahe. Ilusyon lang pala ang lahat ng iyon at kagagawan ito ng multo na pinatuloy niya sa tahanan. Sinabi rin ni Ophelia sa kanyang panaginip na pinatay siya ng kapatid ni Ferlito na babae. Dito rin nasagot ang lahat ng katanungan ni Tito kanina. Kung bakit parang pamilyar o
o may kahawig ang kapatid na babae nito. Dahil noon pa man ay napapanaginipan na niya ito. Iyon siguro ang paraan ni Ophelia para ipahiwatig sa kanya kung sino ang pumatay sa kanya. At yung nakita niyang aso ay isa lamang rin itong pahiwatig na gantong uri nga ang tumapos sa kanyang buhay. Samantala, nagising na lamang si Tito na nasa loob na siya ng kanyang tahanan. Wala na siya sa kanila ni Ferlito. Iniisip niya na baka si Ophelia ang may kagagawa nito. Sumagi sa isipan niya na baka sumapi ito sa kanyang katawan para siya ay makauwi ng ligtas. Sa sumunod na araw, nalaman na lamang niya sa kanyang boss na patay na raw si Ferlito. Nasunog raw kasi ang bahay nilang mag-anak at lahat sila ay natupok ng apoy. Hindi raw alam ng mga pulis kung bakit nagkaroon ng sunog. Isa na lamang raw itong misteryo. Naisip tuloy ni Tito Tonyo na baka si Ophelia ang may gawa nito dahil isa itong poltergeist o multo na nakakahawak ng mga gamit na gaya ng normal na tao. Iyon lamang ang huling kita ni Tito kay Ophelia dahil hindi na nasundan pa iyon sa loob ng mahabang panahon. Nagpapasalamat rin siya rito dahil kung hindi sa babae, patuloy pa sanang mag-asik ng lagim sila Ferlito. Hanggang ngayon na may sarili na siyang pamilya, misteryo pa rin sa kanya kung sino ba talaga ang babae na si Ophelia at sino-sino ang pamilya nito. Hanggang dito na lamang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat dahilan ng Naga Cebu. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ang pangalan ko po ay Gis Tony at ang kwentong ito ay totoo naming karanasan ng asawa kong si Erica. Taong 1997, sa lugar na hindi ko nalang babanggitin pa, parte ito ng kabisihaan. Na mga panong ito ay bagong kasal pa lamang kami ni Erica. Pero may ipon na ako nito. Kaya napagpasyahan ko na maghanap ng bahay na mura lamang. Pero hindi ito upa. Yun talagang bibili namin. Sa aking paghanap ay nakatagpo ako ng bahay na para sa amin. Bagamat liblib ang kinalalagyan nito, ay napakaganda naman ng tanawin. Kitang-kita ang bundok sa karatig lugar at pati na rin ang dagat sa malayo ay matatanaw rin. Dahil dito, walang pag-aatubiling binili ko ito at makaraan lamang ng 1 linggo. Nilipatan na namin ito ni Erica. Unang kita pa lang niya rito, labis na siyang namangha. Pero may mga bagay na napansin si Mrs. tungkol sa mga nakatira rito. Bakit yung mga tao dito, Han? Kahit na mga friendly ay pare-pareho sila ng hugis na mga mata? Tanong niya sa akin. Bakit, Han? Ano ba yung itsura ng mga mata nila? Chinito ba at chinita? Mariin siyang umiling sa inihayag ko at siya ay sumagot ng, matatalim kasi ang mga mata nila, Han, kung makatingin. Parang lumalamon ng tao eh. Natawa ako sa kanyang inihayag habang nagsasabi ng, ikaw talaga, huwag ka namang manghusga base sa panlabas na kaanyuan lang. Tignan mo yung kabutihan na nasa loob nila. Dahil roon ay napatangaw na lamang siya. Pero aaminin ko na ganoon rin ang napapansin ko sa mga tao roon. Subalit dahil mabait naman ang naging pakikitungo ng mga ito sa amin. At sa halip ay sila rin ang tumulong sa paglipat ng mga gamit sa bagong tirahan namin. Talagang hindi mo sila mapag-iisipan ng masama. Hanggang sa isang gabi, habang nanonood kami ng telebisyon sa sala, nakarinig kami ng nakakapangilabot na alulong ng aso. Grabe naman ang alulong na iyon. Nakakapangilabot. Wika ni Erica habang nakasapo sa kanyang dibdib. Huwag mo na lang intindihin iyon, Han. Baka nalulungkot lang yung mga aso dahil wala ang kanilang mga amo. Tugon ko sa kanya. Pero kakaiba yung pagtayo ng mga balahibo ko eh. Parang may mali.
Napailing ako sa kanya habang nagsasabi ng, "Ay nako, ikaw talaga. Oo, tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Aso lang yun na nalulungkot." Inakbayan ko na lamang siya habang kami ay nanonood para mawala ang kanyang takot. Nung sumapit ng 10:00 ng gabi at habang kami natutulog, bigla akong naalimpungatan, Sir Casper. Paano ba naman kasi? May naririnig akong tumatawa sa labas ng bahay. Mabuti sana kung sa labas lang eh, pero sa tapat pa mismo ng bintana namin. Dahil dito ay talagang kinalabutan ako. Sino ba namang tatawa ng parang baliw sa 10 oras ng gabi? Mabuti na nga lamang ay hindi nagising si Mrs. Dahil kung nagising siya ay tiyak na mas matatakot siya kumpara sa akin. Kaya naman sumilip ako sa bintana para lang tignan iyon. Hanggang sa nasilayan ko ang isang lalaki. Humahalakhak ito ng mag-isa na parang baliw. Ngunit namumula ang mga mata. Kitang-kita ko ang naglalakihan at namumuti nitong ngipin sa bibig. Kahit na medyo madilim ay kitang-kita ang kaputian ng ngipin. Nabigla ko kung anong klaseng nilalang iyon, kaya dali-dali ko nang isinara ang bintana. Tumabi ako kay Mrs. at siya pa ay niyakap ko ng mahigpit. Nagtataka nga ako, Sir Casper. Pagkalakas-lakas na ng halakhak ng nilalang na iyon, ay hindi ito naririnig ni Erica. Hindi man lang siya nagising at parang wala lang sa kanya ang ingay nito. Mabuti na lamang nang makahiga na. Hindi ko na narinig pa na tumatawa ang lalaking iyon. May kutob ako na baka ito yung tinatawag ng ilan na aswang. At dahil nakatabing lamang ang kurtina sa nakasaradong bintana na yari sa salamin, tumatagos ang anino ng nilalang sa loob ng kwarto sa aming kinaroroonan. Kitang-kita ko sa anino nito kung papaano ito tubuan ng pakpak sa likod. Hanggang sa hindi nagtagal ay lumipad na ito. Dinadalangin ko noon na sana ay nag-iisa lamang ito sa lugar na aming napaglipatan. Kinabukasan, nagising na lamang ako nang tawagin ako ni Erica. "Han, nawawala yung manok mo na tandang," sambit niya sa akin. "Ah, paano nangyari yun? Nasa likod bahay yun ah," tugon ko sa kanya. "Halika, tignan mo. Makikita mo kung anong nangyari." Kaya ang ginawa ko ay sumunod na lamang sa kanya. Gulat na gulat ako sa nasilayan, Sir Casper, dahil yung tandang na itinala ko ay paa na lamang ang natira roon. Para bang may malakas na nilalang ang bigla ang umatak rito, kaya naputulan ang paa. Dito ako napaisip. Malakas ang kutob ko na yung nilalang ang may gawa nito. Hindi po pwede ito. Baka yung aswang ang may gawa nito. Sambit ko sa kanya. "Ha? May aswang dito? Paano mo nasabi?" At ayun nga, ikinwento ko ang bagay na nakita ko kagabi. Hindi naman siya makapaniwala sa mga nalaman. "Talaga may aswang kang nakita kagabi at namumula ang mga mata at sa isang iglap? Nagbago siya ng kaanyuan?" Tanong niya sa akin. "Oo nga, Han. Ganun nga ang nakita ko." "Ano kaya kung magpatawag tayo ng albularyo para naman makapagbigay ng pangontra at hindi na tayo gagambalain pa?" Suwestyon ni Erica. "Sige, ganun nga ang gawin natin. Pero wala naman tayong kakilala rito na albularyo o manggagamot eh." "Problema ba iyon, Han? Idi magtanong-tanong tayo ng mga taga rito, Han." "Sige, ganun nga ang gawin natin." Pahayag ko sa kanya. Naganap nga kami ng mga gagamot na makakatulong sa amin, Sir Casper. Hanggang sa iisa lang yung taong itinuturo sa amin ng aming mapagtatanungan. Puntahan na raw namin si Mang Irok. Siya lamang raw ang siyang kailangan namin. Dahil rito, agad kaming nagtungo roon hanggang sa makarating na kami sa tahanan nito.
Sa totoo lang, ang hirap puntahan ang bahay nito dahil sa sobrang maliblib. Pagkapasok namin roon, ay agad naming binanggit ang aming sadya. Magandang araw po, Mang Irok. Kaya ka po namin kailangan ay dahil may gumagambala pong nilalang sa bahay namin. Kitang-kita ko po kung paano siya magpalit ng kanyuan. Samantalang yung manok ko naman ay dinali niya. At paa na lang ang natira sa tali. Kwento ko sa manong. Kung ganoon, samahan niyo ako sa bahay ninyo. May gagawin akong orasyon para sa ganun ay tuwing gabi. Hindi na makakatapak pa sa bakuran ninyo ang aswang na iyon. Kailangan kong gawin ito sa lalong madaling panahon para hindi na kayo mapahamak pa. Seryosong tugon ng matanda. Dahil dito ay sinamahan nga namin siya patungo sa aming tahanan. Pero hindi ko alam, Sir Casper, kung bakit ako nakakaramdam ng pangingilabot. Paano ba naman kasi? Habang malapit na kami sa aming tahanan, sa bintana ng mga kapitbahay ay parang may mga matang nakatingin. At sa tuwing nililingon ko naman, ay wala naman. At nang makapasok na kami sa tirahan, nagsindi ng kandila ang matanda at pati na rin ng insenso. Ayon sa kanya, pampataboy raw iyon ng masasamang elemento. Nagsasambit ng orasyon ang matanda habang nag-iinsenso. Matapos itong gawin ni Mang Irok ay may binanggit ito sa amin na labis naming pinagtakhan. Para makasigurado na wala na talaga ang aswang, pwede ba na dumito muna ako kahit na isang gabi lang? Kaya naman nagkatinginan kaming mag-asawa. Medyo nagdadalawang isip pa nga ako nito kung bakit kailangan pa ng ganon. Subalit pumayag rin naman kami. Paano nga, di ba, kung iyon lang ang tanging paraan para makatiyak na wala na talaga ang mga elemento. Sa salas namin pinatulog ang matanda, samantalang kaming mag-asawa ay syempre nasa loob ng kwarto. Naglalambing-lambing kasi kami, tapos nagsisilatan. Di, joke lang. Hating gabi na nang magising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Kaya naman agad akong nagtungo sa banyo. Nang matapos na akong umihi ay parang may naririnig akong paglagutukan ng buto sa may salas. Pagkasilip ko roon, Sir Casper, rinig na rinig ko na umuusal ng panalangin si Mang Irok. Kaya mas lumapit pa ako para usisain pa siya. Hanggang sa hindi ko alam kung mahihimatay ba ako sa aking nasilayan. Kitang-kita ko kasi kung papaanong bumabaluktot ang mga baraso at binti ng matanda. Naglalaway rin ang bibig nito at namumula ang mga mata. Naaninag ko rin na nagkakaroon ito ng matatalas na mga ngipin sa bibig. Dito ko napagtanto na nagbabagong anyo ito. Umuungol na rin ng nakakapangilabot ang nilalang. Dito ko napagtanto na hindi pala manggagamot ang pinatuloy namin sa bahay, kundi isang demonyo. Kaya kayong mag-ingat kayo. Baka may demonyo kayong mga kapitbahay. Huwag niyong patuloyin. Kahit na natatakot ako nito, Sir Casper, pinilit kong kumalma para makabalik sa kwarto. Nag-iingat ako na makalika ng ingay. At sa kabutihang palad naman ay nakabalik na nga ako roon. Mabuti na lamang ay hindi nagising si Mrs. Ewan ko ba kung bakit palagi itong tulog mantika kahit na may mga nangyayari ng kakaiba sa paligid. Pero naisip ko na mas mabuti na rin ito dahil tiyak na kapag gising lamang ito ay baka magsisigaw ito sa takot. Sa kabutihang palad naman, Sir Casper, hindi kami pinasok ng matandang aswang. Siguro ay dahil sa nakalak ang pintuan kaya hindi ito makapasok-pasok. Ang ipinagtataka ko nga, bakit kaya hindi natatakot ang matanda sa insenso kung aswang man siya? Ano't ano pa man, tiyak na malakas ang kapangyarihan nito at nanganganib ang buhay namin kung naririto ang matandang lalaki. Kinabukasan,
nagpaalam na ito sa amin na aalis na. Siyempre, umakto ako na parang walang nalalaman tungkol sa kanyang pagkatao. May aswang po ba Mang Iro kagabi? Mahinahon kong tanong sa kanya. Kagabi. Walang umatake. Gumagana na kasi nga ang ritual at orasyon na ginawa ko. Kaya makakatulog na kayo ng maayos. Sir Caspar, matapos ko itong marinig, natawa ako ng palihim kasi wala naman talagang aswang maliban sa kanya. Maraming salamat po sa ginawa niyong serbisyo, Mang Iro. Pahayag ni Erika at inabot ang bayad nito. Nang makaalis na ang matanda, dito ko na naikwento kay Erika tungkol sa natuklasan ko. Ano ka mo? Kitang-kita mo na naging aswang si Mang Iro? Sigurado ka ba talaga, Han, na siya iyon? Paninigurado niya sa akin. Oo, siya iyon. Dahil nakita ko siya na nagbabagong anyo sa may sala. Nagtalo pa nga kami ni Erika na baka mali lamang ang aking nakita. Pero napagtanto niya na seryoso akong tao at hindi ako nagbibiro patungkol sa aming kaligtasan. Kung sinasabi mo, Han, na aswang si Mang Iro at ito yung tinuturo ng mga tao na manggagamot dito sa lugar, hindi malayong aswang rin ang mga tao na naririto. Kaya matatalim ang mga mata at parang iisa lang ang kanilang itsura. Opinyon ng misis ko. Mariin akong umiling habang nagsasabing, huwag naman agad tayong manghusga. Ako, hinuhusgan ko lang si Mang Iro. Dahil nakita naman talaga ng dalawang muta ko, ng dalawang mata ko, ang mga kaganapan. Baka hindi lang alam ng mga taga rito na ganon si Mang Iro at patuloy lang silang nagtitiwala rito. Dahil sa aking nabanggit, ay napaisip siya ng malalim. Mukhang napagtanto na tama ang aking inahayag. Sa kabutihang palad naman, ay nagdaan ng maraming gabi na wala na kaming nararamdamang kakaiba. Kaya nagagawa na namin ang paglalambing-lambing ng mas madalas. Hanggang sa isang araw, merong magandang balitang sinabi sa akin si Erika. Han, buntis ako. Magkakababy na tayo. Rinig na rinig ko sa kanyang boses na maligayang maligay siya. Dahil dito ay labis akong natuwa. Talaga, buntis ka. Nako, isang magandang blessings ito. Magiging tatay na ako. Tugon ko sa kanya at siya ay mariin kong niyakap. Nasa tapat kami ng bahay nito, Sir Caspar. Habang kami ay nagsasaya, mayroon akong nasilaya na isang babae na sa tingin ko ay 25 anyos pataas ang edad. May kahawak kamay ito na sa tingin ko ay anak niya na nasa 4 na taong gulang ang edad. Isa itong batang lalaki. Mabuti sana kung dumaan lang pero titig na titig ito sa amin. At nanlilisik pa ang mga mata. Nakita rin ito ni Erika at ramdam kong maging siya ay natakot. Kitang-kita ko sa kanyang mukhang pamumutla. Han? Tawag niya sa akin. Oh, bakit Han? Tanong ko sa kanya. Mukhang tama nga ang hinala ko na yung mga taong nakatara dito ay mga aswang. Kaya nang mag-ina na yun yung dumaan. Maski ako ay naniniwala na rin sa sinasabi mo, Han. Kaya kailangan na nating lumipat ang bagong matitiran. Kung ganoon, saan naman? Sa bahay ng parents mo. Siksi ka na doon at isa pa, nagsipag-asawa na rin ang mga nakababata mong kapatid. Hindi Han, maghahanap ako ng bagong tirahan natin. Mangungumpahan tayo kung kinakailangan. Pero sisiguraduhin ko na hindi ito lugar ng mga nilalang. Sa ngayon, kailangan muna nating magtiis dito hanggat wala pa akong nahanap. Seryoso kong tugon sa kanya. Kinagabihan, habang magkatabi kami ni Mrs. sa higaan, nagulantang kami nang makarinig ng sabay-sabay ng pag-alulong ng mga butike, ng mga aso.
Yung panaghoy nila ay talaga nga namang nakakapangilabot. Hindi na talaga pangkaraniwan ang mga alulong na iyon, Han. Lalahanin mong walang nag-aalagang aso rito, hindi ba? Nanginginig na pahayag sa akin ni Erica. At doon ko nga napagtanto at napansin yon. Oo nga no, tama ka ron. Baka nagbabagong anyo na ang mga nilalang. Tugon ko sa kanya. Kaya naman bumangon ako at sumilip sa bintana para masilayan ko ang mga nagaganap sa labasan. Nakita ko na napakaraming aso sa labasan at ito ay nakapaligid na sa aming tahanan. Hindi ko naman tinago iyon kay Mrs. at nabanggit ko sa kanyang tungkol roon. Kaya naman kitang-kita ko kung paano siya kinilabutan. Ano ang gagawin na natin, Han? Kahit nakalak ang pintuan natin, paano kung mawawasak nila? Ang dami-dami kasi nila eh. Ayoko na dito. Ayoko na. Baka dito pa tayo mamamatay. Tumutulo na ang luha sa mga mata ni Erica. Huwag kang mag-alalahan. Ako ang bahala. Matapang kong tugon sa kanya. Anong gagawin mo? Hindi na ako sumagot pa sa kanyang tanong at sa halip ay humugot ako ng itak. Pagkabalik ko, huwag kang mag-alalahan dahil kapag may makapasok ay hindi sila sasantuy ng hawak kong itak. Papatayin ko sila. Wika ko kay Erica. At nagtatapang-tapangan. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng kalampagan sa bubungan. Kaya naman napatali si Mrs. Rinig na rinig rin namin ang pag-atungal na mga ito. Dahil dito ay tinakpan ko ang kanyang bibig at suminyas na huwag siyang mag-iingay. Mabuti na lamang ay napakalma ko siya kahit papano. Pero biglang nabasag ang bintana at maya-maya pa ay merong lumitaw na kamay. May matatalas itong mga kuko at punong-puno ng balahibo. Sa kabutihang palad, makipot ang pasimano kaya hindi ito makapasok. Hanggang sa naisipan ko na tagain ang braso nito. Naganyong malatao pala ang aswang kaya ito ay may braso. Nagulat ako, Sir Casper, dahil nasugatan lang ng bahagya ang nilalang. Medyo nasugatan ito kaya inalis na nito ang kanyang kamay. Hindi nagtagal. Meron namang tumutulak sa pintuan na parang gustong pumasok. Nangangamba kami na baka masira ito sa katagalan hanggang sa tuluyan ang makapasok ang mga nilalang. Pero nagulat kami nang marinig na nagpulasan ang mga nilalang hanggang sa maya-maya ay merong kumakatok sa aming pintuan. Sino yan? Huwag na huwag mong mawawasakin ang pintuan. Pagpuputol-putulin ko talaga ang mga katawan ninyo. Pagbabanta ko sa mga nilalang. Ako ito, si Mang Erok. Pagbuksan mo ko. Walang hiya ka. Bakit naman kita pagbubuksan aswang ka rin? Nakita kita sa salas nung nakaraang gabi at nagbagong anyo ka. Nagmukha kang demonyo. Oo. Aaminin ko na aswang ako. Pero sana iho, hayaan mo muna akong makapagpaliwanag. Wika ni Mang Erok habang patuloy pa rin ito sa pagkatok. Maya-maya ay nagsalita si Erica. Bakit hindi mo pagbuksan, Han? Baka naman handa niya tayong tulungan. Napakunot na ako habang nagsasabing, bakit naman tutulungan niya tayo Aswang nga rin siya. Basta nararamdaman ko, Han, iba siya sa lahat. Kahit nagdadalawang isip ako ng mga sandaling iyon, pinagbuksan ko nga ang matanda. Ang sabi nito ay dapat na kaming lumikas sa lalong madaling panahon. Yung kalahati raw kasi ng populasyon sa baryo ay mga kaaway nila. Ito yung mga aswang na kumakain ng laman ng tao. Samantalang si Mang Erok ay yung mga tao na nagturo sa kanya na siya ang albularyo na sa lugar ay napapabilang sa mga mababait na aswang. Kung ganon, ano ba kayong klaseng aswang, Mang Erok? Para kasing takot sa inyo yung mga nilalang Tanong ko sa kanya. Isa kaming gabunan, iho.
Makapangyarihan kaming aswang kaya kinakatakutan nila kami. Siya nga pala, lilinawin ko lang na wala akong masamang intensyon sa inyo. Gusto ko lang naman ay makatulong. Lilinawin ko lang rin na kaya ako nagbagong anyo noong nakaraang gabi. Naaamoy ko kasi na may mga kalaban na umaaligid. Binabantayan at pinoprotektahan ko lang kayo. At alam ko rin noon na nakita mo ako, iho. Pero hinayaan ko lang na husgahan mo ako. Dahil dito, natauhan ako sa kanyang sinabi at humingi ako ng tawad sa kanya. Pasensya na po, Mang Irok. Nasabi ko lang iyon dahil ganun ka. Mali pala ang inakala ko, kaya patawarin niyo ako. Tumawa naman ng mahina ang matanda habang nagsasabi ng, Ano ka ba? Wala yun, iho. Ang gawin niyo ay lumikas na kayo ngayon sa lugar na ito dahil talagang agresibo na ang mga kalaban. Nagbanta na ako sa kanila na walang tataluhing mga tao pero hindi sila sumusunod. Tsaka, kalaban rin palang nagbenta sa inyo ng bahay na ito. Inalalagay lang kasi kayo sa kapahamakan eh. Bueno, sige na, lumikas na kayo. Kami nang bahala dito. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid namin kayo ng mga kaori ko pupunta sa terminal ng boss para matiyak ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa pagmamalasakit, Mang Irok. Halos sabay na wika namin ni Erika. Yun nga ang ginawa namin. Makaraan na magkalsabalutan, hinatid kami ng mga kakampi ng Mang Irok papunta sa terminal ng boss. Kitang-kita namin kung paano kami paligiran ng mga nilalang. Atras abante sila at naghahanap ng tamang tiyempo. Pero hindi naman kami pinapabayaan ng 6 na gabunan. Kung inaambahan kami ng mga aswang ay inaambahan rin nila ang mga ito. Kaya atras abante sila na parang nagcha-cha-cha. Alright. Mas nakakatakot ang itsura ng mga gabunan kumpara sa pangkaraniwan. Kung hindi lang mabait at may mabuting puso ang mga ito, mas nakakasindak talaga ang kanilang mga anyo. Kumbaga, mas halimaw pa sila sa halimaw. Samantala, sa kabutihang palad naman, Sir Casper, nahatid nila kami sa bungad ng terminal at hindi pa bukas ang boss noon. Hindi na sila nagpakita pa sa mga normal na tao at sa halip ay kumubli na lamang sila. Mga ilang oras ang nagdaan, mag-alas 4 na noon. Bago nga kami sumakay sa pampasaherong boss ay labis kaming nagpasalamat sa kanila bilang pagkaway. Naisip namin ni Eric na pansamantala na muna kaming tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang tanungin kami kung anong nangyari sa bahay namin, binanggit na namin ang totoo. Naniwala naman sila, Sir Casper. Nang umumbok na ang tiyan ni Erica, napagpasya na naming bumukod at mangupahan. Nanghihinayang man sa bahay na nabili, hindi na kami bumalik pa sa lugar na yon. Nananatili na lang kami sa apartment hanggang sa makapanganak si Mrs. Naging maswerte naman kami dahil makaraan ang ilan lamang na taon ay nakapag-ipon ako ng pampatayo ng sariling bahay. At ang magawa na ay dito na kami nagtagal at saka nadagdagan pa kami ng 2 anak ni Erica. Magpahanggang ngayon, Sir Casper, wala pa rin akong balita patungkol kay Mang Irok at sa mga kauri nito na mababait at may mapubuting puso. Kaya kung nakikinig man sila ngayon, gusto kong iparating na sana ay nasa mabuti silang kalagayan. At saka, Mang Irok, maraming salamat po sa iyo. Ikaw ho ang nagmulat sa aming mag-asawa na hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Dahil meron rin palang mabubuti na gaya ninyo. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Dahil kung wala kayo nun at ang iyong mga kasama, hindi sana ganito kapayapa ang buhay namin ngayon. Kaya maraming salamat po at hindi namin kayo malilimutan. Siya nga pala, Sir Casper, ngayon ay malalaki na ang mga anak namin. Nakapagtapos ng 2 sa pag-aaral. Samantalang ang bunso na lang ang nag-aaral
sa kolehiyo ngayon. Ang kinukuha niya ay criminology. Hanggang dito na lang po kwento at lubos na nagpapasalamat, Gistone ng Samar. Sa bawat sulok ng Pilipinas, tila hindi nawawala ang mga taong palaboy. Walang tahanan. Sa baryo ni Gary, isa sa mga kilalang palaboy ay si Toto. Ang kanyang pagkakaroon ng walang tahanan ay nagpapakita ng mga malalim na isyo sa lipunan, tulad ng kahirapan at kakulangan sa suporta para sa mga taong nangangailangan. Si Toto ay kilala sa kanyang pagiging agresibo at karahasan sa ibang tao. Madalas siyang nangaaway at nananakit ng mga dumadaan sa kanyang harapan. Ang ganitong pag-uugali ay hindi lamang nagdudulot ng panganib sa kanyang kapwa, kundi maaaring magpahawatig din ng mga problema sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Isa pang isyu na kinasasangkutan ni Toto ay ang kanyang kalagayan sa pagkain. Madalas siyang nakikita na kumakain ng hindi kanais-nais na mga pagkain, tulad ng patay na mga pusa at daga. Ang ganitong klase ng pagkain ay maaaring magdulot ng mga sakit at problema sa kalusugan. Ang pagiging panakot ni Toto sa mga kabataan sa kanilang baryo ay nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang kaligtasan at kapanatagan. Ang kanyang madungis na anyo at ang kanyang mga nakadilat na mga mata ay nagbibigay ng nakakatakot na impresyon sa mga nakakakita sa kanya. Ito ay maaaring magdulot ng takot at pag-aalala sa mga kabataan, na maaaring magdulot ng pangamba at pag-iwas sa kanyang paligid. Sa baryo ni Gary, umandar ang paniniwalang si Toto ay anak ng mga aswang na namatay, na nagresulta sa kanyang pagiging palaboy. Ayon sa mga matatanda sa baryo, ito ang dahilan kung bakit kinakain ni Toto ang mga patay na karne ng daga at pusa. Si Gary at ang kanyang mga kapatid ay madalas makakita kay Toto sa kanilang baryo. Sa kabila ng awa na nararamdaman nila para sa kanya, hindi maiiwasan ang takot kapag nakikita nila ang lalaki. Ang ganitong takot ay natural, lalo na't ang anyo at kilos ni Toto ay nagdudulot ng agam-agam at pangamba sa kanilang kaligtasan. Madalas silang makakita kay Toto sa tabi ng isang abandonadong bahay, kung saan maraming daga ang nagpupulot ng kanilang pagkain. Malamang na dito rin kumukuha si Toto ng kanyang pagkain, na maaaring nakasanayan na niya ang ganitong uri ng pamumuhay. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng mga hamon sa kalusugan at kaligtasan ni Toto, dahil sa posibleng panganib na dala ng mga mikrobyo at karamdaman mula sa pagkain ng daga. Si Toto ay matagal nang napabayaan at hindi tinatanggap ang tulong mula sa kanyang komunidad. Bagamat marami na ang sumubok na tumulong sa kanya, hindi pa rin sapat ang mga ito dahil sa kanyang resistensya at pananatili sa kanyang sariling mundo. Ipinapakita rin niya ang kanyang agresibong reaksyon sa sino mang humahawak sa kanya, na nagpapahiwatig ng mga posibleng isyu sa kalusugan sa pag-iisip o emosyonal na kalagayan. Ang pangyayari na si Toto ay naglakad-lakad sa gabi ay nagmamatsyag sa mga tahanan na may sanggol at buntis ay nagbibigay daan sa mga paniniwalang maaaring siya ay isang aswang. Ito ay nagpapalakas sa takot at pangamba sa komunidad, lalo na sa mga pamilyang may mga sanggol at buntis. Bagamat ang mga paniniwalang ito ay maaaring hindi totoo, ang ganitong uri ng paniniwala ay maaaring magdulot ng diskriminasyon at pang-aabuso laban kay Toto. Si Gary at ang kanyang kapatid na si Gado ay nag-usap patungkol sa balitang buntis ang kanilang ate. Nabahala sila at nag-aalala na baka puntahan sila ni Toto at aswangin
Pinag-usapan nila kung paano nila protektahan ang kanilang ate at ang sanggol sa tiyan nito mula sa posibleng panganib na dala ni Toto. Nagkasundo silang magtulungan at magsagawa ng mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Sa pag-aalala ni Gary at ang kanyang kapatid na si Gado, napagtanto nilang walang ibang magpoprotekta sa kanilang ate maliban sa kanila. Lalo pat ang asawa ng kanilang ate ay nasa malayo na nagpapalakas ng kanilang takot dahil sa posibilidad na maabutan sila ni Toto nang sila-sila lang sa kanilang tahanan. Lalo na't ang kanilang tahanan ay malapit lamang sa abandonadong tirahan na tinatambayan ni Toto, kung saan malaki ang posibilidad na umaaligid ito sa kanila anumang oras. Sa ganitong sitwasyon, ang kanilang pangunahing layunin ay ang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang ate at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Kailangan nilang magsagawa ng mga hakbang upang palakasin ang seguridad ng kanilang tahanan, tulad ng pagpapatrolya sa paligid at pagpapalakas ng mga pinto at bintana. Napansin ni Gary at Gado na palagi na lang tinitignan ni Toto ang kanilang tahanan. Tila ba hinahantay nitong lumalabas ang kanilang ate. Ito ay nagpapalakas ng kanilang pag-aalala at takot, lalo na't maaaring may masamang balak si Toto na magpunta sa kanilang tahanan habang sila ay wala. Dahil dito, palaging binibigyan ng babala ni Gary at Gado ang kanilang ate na huwag lumabas ng bahay kapag wala sila. Sinusubukan nilang palaging maging nasa tabi ng kanilang ate para sa seguridad nito. Bukod sa pagbabantay, maaaring nag-iisip sila ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang tahanan mula kay Toto. Isang hapon, habang nasa labas ang kanilang ate at umiinom ng kape, nagluluto naman si Gary at Gado sa loob ng kanilang tahanan. Bigla nilang narinig ang mga sigaw na nagmumula sa labas at agad na nagpataas ng kanilang alarma at pinapalakas ang kanilang kaba. Agad silang tumakbo papunta sa labas at sa kanilang pagdating, nasaksihan nila ang nakakabagbag damdaming eksena. Nakita nila si Toto na yakap-yakap ang kanilang ate na tila takot na takot. Sa halip na magdalawang isip sa galit at pag-aalala, pinaghahampas nila si Toto ng tsinelas, kahit na ang kalooban nila ay naaawa rin sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay bumitaw si Toto at tumakbo palayo. Humahangos at umiiyak ang kanilang ate sa mga pangyayaring kaganapan. Pangyayari na kaganapan pa? Nangyari ang insidente sa harap mismo ng kanilang mga kapitbahay na agad namang tumulong upang magpakalma sa kanilang ate na buntis. Sa gitna ng kaguluhan at pag-aalala, ang kanilang mga kapitbahay ay nagbigay ng suporta at pagmamahal sa kanilang pamilya. Tinulungan nilang dalhin ang kanilang ate sa loob ng bahay upang bigyan ng kaukulang pangangalaga at kapanatagan. Sa kabila ng mga pangyari, ang galit ng kanilang mga kapitbahay kay Toto ay hindi maitago. Mas lalong nagpalakas ng kanilang paniniwala na si Toto ay isang aswang. Ang ganitong pangyayari ay nagdulot ng mas matinding takot at pangamba sa kanilang komunidad na nagpapalakas pa sa mga paniniwala at may tutungkol sa aswang. Sa gitna ng kagipitan at pangamba, naramdaman ng kanilang ate ang isang kakaibang paghihilab sa kanyang tiyan sa bandang hating gabi. Hindi matiis ang sakit, kaya't hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Tinabihan siya ng kanyang mga kapatid na babae upang hilutin at pagaanin ang kanyang nararamdaman. Ngunit kahit anong gawin ay tila hindi sapat.
Ang hiyaw ng kanilang ate ay para bang isang sigaw ng sakit at paghihirap na nagpapalakas pa sa kanilang pangamba at pag-aalala. Pangamba at pag-aalala. Kabuuan. Sa mga oras na yon, biglang nakaramdam ng pangangailangan sa pag-ihi si Gary. Kaya agad siyang lumabas ng bahay. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkagulatan sila ni Tuto na nakadukwang sa harap ng kanilang pintuan. Ang mga mata nito ay pula at tila ba'y may itinatagong galit. Agad na sumigaw si Gary at nagmumura, samantalang hinabol naman niya si Toto na kumaripas ng takbo patungo sa dilim ng gabi. Nang hindi na mahanap si Toto, matapos ang kanilang pagsusunduan, nagbalik si Gary sa kanilang tahanan at ibinahagi ang nangyari kay Gado. Sa pag-uwi niya, natagpuan nila na maayos na ang pakiramdam ng kanilang ate. Sa kabutihang palad, tila naglaho rin ang kakaibang nararamdaman ng kanilang ate. Sa mga oras na yon, ang kanilang mga damdamin ay naglalaro sa pagitan ng pangamba at panggigipit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay ang kalagayan ng kanilang ate at ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Kinabukasan, habang nag-iigib sina Gary at Gabo, nakita nila si Toto na muli na namang kumain ng patay na daga. Hindi sila nag-atubiling lumapit dito at pinagsabihan na kapag bumalik pa ito sa kanilang tahanan at hindi na sila magpapatawad. Ngunit tanging angin lamang ang naging sagot ni Toto sa kanila at biglang binato pa sila ng buto ng daga bilang pagtanggi. Bagamat nagalit at nasaktan, nagtimpi ang magkapatid at nagdesisyon na unahin ang kanilang dapat gawin. Pusang galang yan! Hindi na ako magdadalawang isip na patayin si Toto. Gabo, tama na. Hindi tayo dapat sumama sa kanyang gawain. Pero kitang-kita naman natin kung gaano siya kawalang hiya. Dapat nang tapusin natin ang lahat. Gabo, alam kong galit ka. Pero hindi dapat na gumawa tayo ng masama. Hindi tayo katulad ni Toto. Ano pa ba ang kailangan nating patunayan? Gusto mo bang maghintay pa ng may mangyaring masama bago tayo kumilos? Hindi ko sinasabi na dapat nating pabayaan ang ginawa niya. Pero hindi rin tayo dapat sumuko sa galit. Kailangan nating gawin ang tama at maghanap ng paraan para mapanagot siya sa kanyang mga gawain. Pero, paano kung hindi siya tumigil? Paano kung mas lalo pa siyang manggulo? Kung hindi siya titigil, tayo ang magtsatsagang ipaalam sa mga otoridad at sa komunidad ang kanyang mga gawain. Hindi natin kailangan maging tulad niya para mabigyang katarungan ang kanyang mga kasalanan. Sige Gary, sasabihin ko sa iyo, mahirap tanggapin pero alam kong tama ka. Gagawin natin ang tama at ipapaalam natin sa mga otoridad ang mga ginawa ni Toto. Salamat naman kung ganun. Hindi tayo magiging katulad niya. Magtutulungan tayo para sa kapakanan ng ating komunidad. Sa kabila ng pag-asa na maaaring makatulong ang lokal na barangay sa kanilang problema, nagtungo pa rin sina Gabo at Gary upang magsumbong sa mga nangyari kay Toto. Ngunit sa kanilang pagdating, hindi sila sineseryoso ng mga opisyal ng barangay. Sa halip na maging matapat at tagapagsulong ng katarungan at kaligtasan, pinagtawanan lamang sila at tinawanan ang kanilang mga kwento tungkol sa aswang. Dismayado at prostado ang magkapatid sa reaksyon ng mga opisyal ng barangay. Hindi nila inaasahan na hindi sila sasabihan ng seryoso at hindi sila tutulungan sa kanilang problema. Sa halip na mabigyan ng suporta at solusyon ng mga ito, ay nagpatawa at nagpabaliwala lamang sa kanilang mga alalahanin. Sa harap ng ganitong sitwasyon, nagdesisyon ng magkapatid na kung may gagawin muli sa Toto na makakasama sa kanilang ate, sila na lamang ang kikilos. Hindi na sila umaasa sa tulong ng iba, bagkus ay magiging determinado silang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang ate mula sa anumang panganib na dulot ni Toto. Sa bawat gabi, hindi mapigilan ang kanilang ate na umiiyak sa sobrang sakit ng tiyan.
Ang kanyang mga hagulgol at tila musika na nagpapahayag ng hindi mapanatag na damdamin ng paghihirap. Sa ilang pagkakataon, hindi na rin maiwasan na ang kanyang pagdurugo ay unti-unting nagiging lantarang palatandaan ng malubhang kalagayan. Ang mukha ng kanilang ate ay hindi na maitago ang pagdurusa. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang paghihirap at desperasyon. Ang dating ngiti ay naglaho na, pinalitan ng mapapanglaw na ekspresyon ng sakit at pangamba. Hindi na nila kayang tiisin ang ganitong sitwasyon. Awang-awa na sila sa kanilang ate na tila nagiging biktima ng isang malubhang sakit na hindi nila alam kung paano nila maibabaling. Sa pagdating ni Paco, ang asawa ng kanilang ate at ng kanilang katulong na magbabantay, unti-unting nang nakaramdam ng kaligtasan ng magkapatid. Subalit, kahit na may tagapangalaga na, hindi pa rin mapigilan ng kanilang ate ang kanyang pagdurusa. Sa bawat gabi, patuloy pa rin ang kanyang mga hagulgol at mga pag-iyak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang gabi, habang umiiyak ang kanilang ate, biglang niyaya sila ng asawa nitong lumabas upang hanapin si Toto. Hindi nagdadalawang isip ang magkapatid at sumunod sa kanilang kuya Paco. Hindi nagtagal, nakasaksi sila ng isang nakakabahalang eksena. Nakita nila si Toto na nakatuwad sa harapan ng kanilang bahay. Handang-handang tumakbo palayo. Agad nilang hinampas ang paa nito na nagresulta ng pagkakabuwal nito. Sa pagbagsak ni Toto, lantad ang kanyang nakakatakot na wangis ng isang aswang. Ang itsura ni Toto bilang isang aswang ay tila galing sa pinakamadilim na sulok ng mga panaginip. Ang kanyang mukha ay nabalot ng mga malalalim na peklat at pasa. Nagpapakita ng mga marka ng labanang hindi mabilang. Ang kanyang mga mata ay lumuha ng isang nakakatakot na bagay na para bang sumasalamin sa kaluluwa ng isang nilalang na puno ng galit at puot. Ang kanyang mga ngipin ay tila pabilog at matulis, handang mangagat sa sino mang lumapit sa kanya. Ang kanyang balat ay maitim at maputik na tila nagpapakita ng mga segundong pumapatunay sa kanyang kadiliman. Ang kanyang buhok ay magulo at marurumi na sumasabay sa paggalaw ng kanyang katawan na parang isang halimaw sa gabi. Sa bawat kilos ni Toto, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pangamba at takot sa sino mang makakakita sa kanya. Ngunit hindi nito masisindak ang magkapatid, pati na si Paco. Sa harap na nakakatakot ng presensya ni Toto, hindi nagpatinag ang tatlong lalaki. Tinangka ni Toto na kalmutin at kagatin sila. Ngunit hindi ito nagtagumpay laban sa lakas at determinasyon ng tatlo. Sa halip, sa gitna ng kanilang takot at galit, hinampas, binanatan at sinusuntok nila si Toto ng walang habas. Ang bawat suntok at hampas ay puno ng puot at galit sa mga ginagawa ni Toto. Ang kanilang mga galit na sigaw ay nagbabadya ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya mula sa sinapupunan ng kasamaan. Sa gitna ng galit at determinasyon, wala nang bahid ng konsyensya ang tatlong lalaki. Habang sinasapantaha ang posibilidad na mapatay si Toto, sa bawat hampas at suntok na ibinabato nila sa kanya, tila ba'y pinapalabas nila ang lahat ng kanilang puot at pagkagalit. Nang maging kontento na sila at maramdaman na ang duguan at hinaing ng katawan ni Toto, nagdesisyon silang ilipat ito sa abandonadong bahay kung saan ito naglalagi. Doon sa madilim at tahimik na sulok ng lumang gusali, inilagay nila ang katawan ni Toto. Tila ba'y nilalayo ang kanilang komunidad sa anumang panganib na maaaring idulot nito. Kinabukasan, sa harap ng umuugong na panganib sa kanilang ate
at sa bata sa sinapupunan nito. Nagpasya silang magpadoktor. Napagtanto nilang mahina ang kapit ng sanggol at malapit ng makunan ang kanilang ate. Ngunit sa kabutihang palad, nagsabi ang doktor na umayos na ang lagay ng sanggol. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa na ang banta ay nababaliwala na. At ang buhay ng kanilang ate at ang kanyang sanggol ay ligtas. Gayunpaman sa kanilang isipan, hindi nila malilimutan ang gabi ng kanilang paglaban kay Toto at ang pagmamahal na kanilang ipinapakita sa kanilang pamilya sa harap ng panganib. Matapos ang gabing iyon, sinubukan ng tatlong magkapatid na balikan si Toto sa abandonadong bahay. Ngunit wala na ito roon. Kakaunti lang ang liwanag na kanilang nadama. Kakaunti lang ang liwanag na kanilang nadama sa kanilang paghahanap. At tila bang dilim ang naghari sa lugar. Mula noon, hindi nila na muli pang nakita si Toto. Ang kanyang anino ay tila naglaho na sa dilim ng gabi. Pagking sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, wala silang nakuhang anumang balita tungkol kay Toto. Ang kanyang paglaho ay nagdulot ng isang misteryo sa kanilang baryo na hindi mabura sa alaala ng mga taga roon. Ang pangalan ni Toto ay nananatili sa mga kwento at alaala ng mga tao. At ang takot at pangamba na dulot niya ay patuloy na naglalakbay sa hangin ng bawat gabi. Sa gitna ng pagkawala ni Toto, ang bawat tao sa kanilang baryo ay nananatiling maingat at maalala sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ang karanasang ito ay naging isang paalala sa kanila ng pagiging mapagmatsyag at maingat sa kanilang kapaligiran. At ang alaala ni Toto ay patuloy na nagbibigay ng babala sa kanilang mga puso. Napaka-generic na sulat.